ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, November 18, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Sa ating pong mga headlines. Senator Amy Marcos tahasang sinabi sa ikalawang araw ng INC rally na gumagamit ng droga ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at misis na si Liza Araneta Marcos. Pagsisiwalat ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng droga ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinawag na desperate move ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. 3 araw sana na INC rally na paikli na lamang sa 2 araw. Layunin ang pagtitipon na maipaabot ang mensahe ng transparency at better governance na kamit na ayon sa religious group. Malacanang nangako sa INC na di mabibigo sa transparency at accountability sa gitna ng issue ng flood control projects. Ilang gabinete na napangalanan sa video ni as-resigned ako Bicol Congressman Zaldico nagbitiw dahil sa flood control anomaly. Malawakang rigudon sa gabinete ipinatupad ng Malacanang Finance Secretary Ralph Recto bagong talaga na Executive Secretary. Sa ating pong Metro News, paghahanda sa Traslasyon 2026 isinapubliko na. Sa ating Science and Technology News, global demand para sa aircon inaasahang tataas pagsapit ng 2050 ayon sa United Nations. Sa ating pong Lifestyle News, mga indigenous artifacts ng Canada na nasa Vatican Museum na ibalik na. Para sa ating music trivia, sino kaya ang Filipino singer and composer na nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na nagpasikat ng mga novelty and parody song na Philippine Geography at Butchikik? Sa atin naman pong balita ang kakaiba, astig na cake stand sa UK, gawa sa Swarovski crystals. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Tahasang sinabi ni Senadora Amy Marcos na gumagamit noon pa man ng iligal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at may bahay nitong si Liza Araneta Marcos. Ginawa ni Senadora Amy ang pahayag sa ikalawang araw ng Iglesia ni Cristo o INC Peace Rally sa Quirino Grandstand sa Manila kagabi November 17. Ayon pa sa Senadora, hinikayat niya noon ang kapatid na mag-asawa na para magkaroon ng direksyon ng buhay at magbago. Pero nagkamali siya dahil nagdodroga rin ang naging asawa nito na si First Lady Liza. Ang tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon,
kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Binanggit pa ni Senadora Amy Marcos na mababasa naman ng naging testimonya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang pag-uugali at gawain ni Marcos Jr. Kasabay po nito ay siniwalat din ng Senadora na inalok ng mag-inang Liza at Sandro Marcos ang kanyang mga anak na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, kaagad namang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang akusasyon ni Senator Amy na tinawag niyang desperate move. Ipinaalala rin niya na nagpa-drug test si Pangulong Marcos Jr. noong 2021 bago pa ang kampanya sa halalan at nagnegatibo ang resulta ng pagsusuri. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Imik sa aminadong paggamit ni former President Rodrigo Duterte ng fentanyl at marijuana. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Kaya ni Castro si Senator Amy na maging makabayan at tumulong sa pagpaimbestiga ng sariling kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na ito. Pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Tinapos na kagabi, November 17, na Iglesia ni Cristo ang kanilasan ng 3 araw na rally laban sa katiwalian sa Quirino Grandstand. Paliwanag ng tagapagsalita ng INC na si Edwil Zabala, hindi na nila kailangang kumpletuhin pa ang 3 araw lalo't nakamit na nila ang goal at naiparating ang panawagan para sa transparency at mas mainam na pamamalakad sa bansa. Naging konsiderasyon din sa naging desisyon na religious group ang anilay pagod na mga nagsidalo sa 2 araw na pagditipon. Alas 8 kagabi, umabot sa 550,000 attendees ang naitala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Noong linggo naman, November 16, na unang araw ng INC rally, nagtala ito ng 650,000 na crowd estimates. 774 Balita Ngayon. Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi mabibigo ang Iglesia ni Cristo o INC at ang publiko sa kanilang panawagan para sa transparency at accountability sa gitna ng isyu ng umano'y malawakang katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ramdam at malinaw na naririnig ng palasyo ang sentimiento ng INC at ng marami pang Pilipino na nananawagan ng pananagutan. Ipinangako na anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may makukulong bago magpasko. Hahabulin ang mga nagkasala at babawiin ang anumang pondong ninakaw mula sa kaban ng bayan. Dagdag pa ni Secretary Gomez na katakdaring ayusin ang sistema upang hindi na maulit ang parehong uri ng katiwalian at masiguro ang maayos at tapat na paggamit ng pondo.
Samantala, trabaho ng Kamara hindi apektado ng mga expose ni dating Congressman Zaldico. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Tuloy ang maayos na trabaho ng Kamara at walang negatibong epekto dito ang mga isiniwalat ni dating Congressman Elizalde laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito ang tiniyak ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno matapos maglabas ng 3 video siko kung saan niya idiniin si Pangulong Marcos na nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget kung saan siya at si Romualdez ay kumubra umano ng 25 billion pesos na kickback. Dinipuno tuloy ang mga pulong at iba pang trabaho ng bawat komite sa Kamara at ng mga kongresista. Dagdag pa ni Puno hindi rin apektado ang pagganap sa tungkulin ni Presidential son, House Majority Leader Sandro Marcos na siya ring chairman ng House Committee on Rules. But I think we can assure everybody that, the House is moving on okay. I mean, the committee meetings are proceeding the way they're supposed to. All of these things have not affected the way the House is operating because the Committee on Rules under Majority Leader Marcos is doing very well. No? So, okay lang tayo dito. I don't think that all of these have a negative effect or at least a damaging effect on the work of Congress. Yan po si Representative Ronaldo Puno. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Paratang na nabili o nakontrol na ang AFP, pinabulaanan. Narito po ang report ni Angel Garcia. Tahasang kinundina ng Armed Forces of the Philippines sa muling pagkalat online na isang lumang video na pinalalabasan na kompromiso umano ang militar. Ang naturang video na kuha pa noong nakalipas sa taon ay nagpapakita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chairman Representative Zaldico nagka-video call sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay ng pag-aproba sa dagdag na subsistence allowance ng mga sundalo mula sa 150 pesos pataas sa 350 pesos kada araw. Ayon sa AFP, ang lumang video clip ang nagbigay daan para sa matagal nang hinihintay na dagdag benepisyo sa mga sundalo ay ginagamit ang mga destabilizer para palabasing nabili, nakontrol o nakompromiso ang sandatahang lakas. Paliwanag pa ng militar, December 2023 ay personal na tinanong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si General Browner kung ano pa ang maring maibigay na tulong sa mga sundalo, kung saan direktang sinabi ni Browner na ito ay ang pagtataas sa subsistence allowance sa mga sundalo. Giit ng AFP, ang simpleng pasasalamat sa mga mamabata sa pagsuporta sa reforma makakabuti sa mga sundalo ay hindi nangangahulugan na may kontrol na ang sinuman sa Armed Forces of the Philippines. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, sunod-sunod na nagbitiw kahapon, November 17, ang ilang gabinete ng Marcos Jr. Administration na pinangalanan sa 3 video si resign ako Bicol Congressman Zaldico. Inanunsyo ng Malacanang na nagbitiw na sa pwesto sa Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman matapos madawit ang kanilang pangalan sa flood control issue. Nagbitiw na rin sa pwesto si Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na apo sa pamangkin ni Lucas Bersamin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dahil sa delikadesa ang naging dahilan ng pagbibitiw ng 3. Voluntaryo ang naging pagbibitiw nila na agad namang tinanggap ng Pangulo. Samantala, former Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman walang ligtas sa investigasyon kahit nagbitiw sa pwesto ayon sa Malacanang. Chanel Salazar sa detalye. Patuloy na sasailalim sa investigasyon sina former Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman kahit pa nagbitiw na sila sa kanilang pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala makakatakas sa investigasyon opisyal man o pribadong individual. Hindi rin anya nagtatapos ang pananagutan sa resignation.
Maging ang mga kontraktor na nasa pribadong sektor ay mananagot kung mapapatunayang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kahit po pribado, kahit po nagtatrabaho sa public office, kung sila po ay liable, sila po ay mapapanagot. Nandiyan naman po yung mga contractors natin, sila naman po ay mga pribadong tao, pero bakit po sila ay napapanagot sa ngayon? So hindi po ibig sabihin ng kanila pag-resign ay hindi sila makakasuhan kung sila po ay dapat na managot. Kahapon ay tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Bersamin at Pangandaman dahil sa delikadeza matapos madawit ang kanilang ahensya sa issue ng budget kaugnay sa flood control. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary, ang tinaguriang Little President. Kilala si Recto bilang veteranong mambabatas at utak ng mga reformang pang-ekonomiya ng administrasyon. Si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go naman ang bagong kalihim ng Department of Finance kapalit ni Recto. Si DBM Undersecretary Rolando Toledo ang mananatiling officer in charge ng Department of Budget and Management matapos naman ang pagbibitiw ni Pangandaman. Samantala, 2026 budget na aaprubahan ng Senado, malinis ayon kay Senate President Tito Soto. Narito ang report ni Conde Batak. Tiniyak ni Senate President Tito Soto III na malinis sa anumang uri ng korupsyon ang aaprubahang 2026 national budget ng Senado. Ayon kay Soto, handa nilang depensahan kapag may magtangkang magsingit ng mga kung ano-ano sa pambansang pondo lalo na sa Bicameral Conference Committee. Sinisiguro ng Senate President na para mabantay ang mabuti ang proseso ng pambansang pondo, ito ay ila-live streaming para masubaybayan ng publiko kung saan pati ang mga ilalagay na amyenda ay maririnig at kung sino ang proponent o nagpanukala nito. Sinabi ni Soto na siya man ay mayroong isusumiting amendment at ito ay ang pagbibigay ng alokasyon para sa pagpapagawa ng bubong ng Laguna State University na tinatayang aabot ng 6 million pesos. Ipapasok niya ang amyenda sa DPWH o sa CHED pero kailangan may programa at may resolusyon bago ipasok ang naturang individual amendments. Pinag-aaralan naman na gawing umaga at hapon ang debate sa budget matapos na maurong ang schedule dahil sa suspensyon sa pasok, bunsod ng bagyo at ang pagbibigay daan sa pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Idilatag na ng pamunuan ng Simbahan ng Quiapo ang mga paghahanda para sa gagawing aktibidad para sa Traslasyon 2026 o Pista ng Nazareno. Sa press briefing sa Quiapo Church, sinabi ni Reverend Father Robert Arellano, ang spokesperson ng Minor Basilica ng Quiapo, na mula December 31 hanggang sa mismong kapistahan sa January 9, iikot ang tema ng traslasyon na dapat siyang tumaas at ako na may bumaba na mula sa biblical passage na 1 chapter 3 verse 30 para palalimin pa ang debosyon kay Jesus Nazareno hindi sa mismong ribulto. Gate pa ni Father Arellano, ang kapistahan ng Nazareno ay hindi pagdiriwang kundi pagpapakasakit at panalangin. Dapat anyang isentro si Jesus sa 10 araw na pagdiriwang ng kapistahan dahil ito ay pagsamba at hindi pagsampa. Target ng organizers ng traslasyon na mas mapaaga ang pagtatapos ng prosesyon, ngunit asahan nila ang pagbabago, modification sa andas na nagagamitan na ng manibela. Ilang araw bago ang mismong kapistahan o mula January 7, ipagbabawal na ang pagtitinda sa lahat ng kalsada malapit sa Quiapo Church. Para naman sa media, papayagan ni Manila Mayor Isko Moreno na makipatch ang kawani ng media sa kanilang MDR-MO system upang makakuha ng aerial shots of footages. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates.
Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 93 centavos. Nasa 68 pesos and 52 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 58 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 71 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Yatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi November 17. 5, 44, 40, 12, 50 at 22. May papremyo naman ito na 128 million, 198,961 pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 28, 31, 4, 16, 24 at 41. Kung saan may papremyo itong 64 million, 645,410 pesos and 60 centavos. Kapwa naman walang nanalo sa nasabing mga kombinasyon. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing, huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology, global demand para sa aircon, inaasahang tataas pa pagsapit ng taong 2050 ayon sa United Nations. Pakinggan natin ang mga detalye mula kay Rose May Miranda. Maaaring higit pa sa triple ang global demand para sa air conditioning pagsapit ng taong 2050. Kaya naman nanawagan ng United Nations para sa mas sustainable mga solusyon para maibsan ang maninsangang panahon. Ayon sa UN Environment Program o UNEP, maaaring tumaas ang demand dahil sa pagtaas ng populasyon at kayamanan sa buong mundo na sinamahan pa ng mas matinding init na panahon. Inilunsad ng UNEP ang naturang ulat sa Global Cooling Watch 2025 sa sideline ng COP30 UN Climate Summit sa Belém sa Brazilian Amazon. Ang pinakamabilis na pagtaas ng cooling demand ay inaasahan sa mga bansang Africa at South Asia. Binigyan din naman ng UNEP ang tinatawag na passive cooling na mga opsyon, kabilang ang mas magandang disenyo ng dingding at bubong, pagtatabing, mga solusyon sa solar off-grid at ventilasyon. Ang potensyal na epekto sa mga indoor temperature mula sa mga passive cooling na paraan ay mula 0.5 hanggang 8 degrees Celsius. Iminungkahi ng cooling report na maaaring mabawasan ng pagpapatibay ng mga naturang hakbang ang mga emisyon sa 64% na mas mababa sa mga antas na inaasahan sa taong 2050. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman po lifestyle news, mga indigenous artifacts ng Canada na nasa Vatican Museum na ibalik na. Dali po ihatid ni Mika Fajardo. Ibinalik na sa Canada ni Pope Leo XIV ang dose-dose ng mga indigenous artifact mula sa Vatican Museums na orihinal na ipinadala ng mga misyonerong Katoliko patungo sa Roma isang siglo nang nakararaan. Ipinesenta kay Canadian Conference of Catholic Bishops o CCCB head Pierre Goudreau at ilang mga manonood sa Apostolic Palace sa mga artifacts na dating nasa ethnological collection sa Vatican Museums. Malatandang sa isang penitential pilgrimage sa buong Canada noong 2022, humingi ng tawad ang yumaong si Pope Francis sa mga katutubong komunidad para sa ilang dekadang pang-aabuso sa mga bata sa mga paralang pinapatakbo ng simbahang Katolika na ani ay isang genocide. Kasabay nito, hiniling ng mga komunidad sa Vatican na ibalik ang mga artifacts na mahalaga sa kanilang kultura. At sa ngayon, ayon sa Vatican, ibinigay na ito sa CCCB na nakatuon sa pagtiyak na ang mga artifacts ay maayos na pinangangalagaan, iginagalang at napreserba. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia.
Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, November 18, taong 1932, isinilang sa Calape, Bohol ang singer-composer, lyricist, actor, politician at comedian na si Yoyoy Villame. Isang mangingisda ang kanyang ama habang ang kanya namang ina ang nagbebenta ng mga isdang nahuli nito. Nagsimulang magsulat ng kanta si Yoyoy para sa Boy Scouts noong elementarya pa lamang siya. Nag-drop out siya noong nasa 2 taon pa lamang ng high school at pumasok ng isang trainee ng Philippine Army upang maging isang sundalo at na-assign sa Pampanga. Ngunit hindi lumaon, umalis din siya dito. Naging driver siya ng jeep sa loob ng 10 taon at sa gitna ng mga panahon na to, sumasali siya sa mga amateur singing contest sa Plaza Miranda sa Quiapo. Ngunit lagi siyang natatalo dahil sa kanyang malakas na Visayan accent. Noong 1965, bumalik si Yoyoy sa Bohol at naging isang bus driver at binuo ang isang Rondalia band kasama ang mga kapwa driver. Noong 1972, nilabas niya ang naging hit song sa Visayas and Mindanao region na kantang Magellan, na parody ng pagpunta at pananakop ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1521. Ito ang naging susi upang makuha niya ang atensyon ng komedyanteng si Chiquito at dinala siya sa Maynila upang pumirma ng kontrata sa Vicor Records at gaya nga ng sabi nila, the rest is history. Ilan sa mga sumikat na novelty at parody song ni Yoyoy Villame ay ang Philippine Geography, Mag-Exercise Tayo, Hayop na Combo at Butchikik. Balitang kakaiba. Sa atin namang pong balitang kakaiba, astig na cake stand sa UK gawa sa Swarovski crystals. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga ka-music. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Karaniwan na sa atin makarinig na mamahaling cake, pero hindi ang mamahaling cake stand, di ba? Aba, naging inspirasyon ng UK company-based na prop options na idaan sa cake stand ang pagsasalarawan ng kanilang passion, creativity, and innovation. Paano ba naman kasi binuhusan nila ito ng 15,000 pounds o katumbas na mahigit 1.1 million pesos? Di na kataka-taka, ano? Dahil pinaligiran nila ito ng 30,000 na peraso ng Swarovski crystal na inilagay sa mirror polished marine grade 316 stainless steel. Ang most expensive cake stand na nakakuha ng Guinness World Record ay tinernuhan ng isang life-size cake na mala security guard na ginawa ng cake artist na si Ben Cullen. Inabot naman ng 5 hanggang 6 na buwan ang pagbuo sa cake stand mula sa konsepto hanggang sa tuluyan na itong matapos. Unang bumida sa publiko ang one-of-a-kind cake stand sa Cake International event sa Birmingham. Grabe naman itong cake stand na ito. Ano mas mahal pa sa cake. Anyway, ang importante, yung cake ay simbolo lamang yan ng selebrasyon. Ang pinaka-importante ay yung nag-celebrate tayo ng ating blessing at nag-celebrate tayo ng ating panibagong buhay, no? At panibagong taon. Kaya importante, tuwing birthday, ay hindi naman kailangan mamahalin ng cake. Ang importante ay magpasalamat tayo sa mga blessings. Okay? Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, mga ka-music, ibigay ko muna kung ano ang pag-uusapan natin sa Opinion Mo, Opinion Ko ngayong araw po ng Tuesday, November 18. Ito po ang ating katanungan. Ikinagulat ba ninyo ang big revelation si Senadora Amy Marcos laban sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na di umano'y gumagamit ng illegal na droga? At ano pong nakikita ninyong susunod na kabanata sa pangyayaring ito? Ayan mga ka-music, ang ating pong tatalakayin mamaya sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko.
Sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinyon, ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, November 18, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 37 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:06 ng umaga.